So, sino ang lumikha ng lahat ng bagay? Ang Ama o ang Anak? Both po. Kuya Rabinus. Both po. Kuya Rabinus, mababasa po natin doon no, sa Juan 1:1. Pakipakita nga po. Ayun. Nang pasimula na raw na ang tinatawag na salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ngayon, according ba sa Old Testament, sino yung lumikha ng lahat? Ang Diyos. Ang salita ay Diyos. Ang gumawa ng lahat ay Diyos. Pagpunta sa tres, punta ka sa tres, kuya. Kuya Warrior. Sa tres po. Sa tres. 1:3. Sabi dito, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sino yung niya? Inamin ni Kuya Rabino, si Kristo daw. According sa konteksto nito, sa Juan 1:3, Logos ang tinutukoy dyan. So inamin ni Kuya Rabinos na yung Logos daw, si Kristo yon. Ang Logos na tinawag na Diyos na lumikha ng lahat na lumikha ng lahat according sa Old Testament. Kuya Rabinos. So next question. Next question. Ang sabi sa ating salin sa uno-uno, kuya. Ayan. Sa uno-uno. Ayan. Uno-uno. Nang pasimula siya ang berbo. Ano pa lang si Kristo nung pasimula? Existido na o berbo pa lang? Parehas. Nag-e-exist ang verbo ng Diyos, Kuya Rabinos. Sinasabi mo mang hindi nag-e-exist ang salita ng Diyos? So meron kang peking existing na salita ng Diyos, Kuya Rabinos? Tapos na? Next question po. Last question. Ito, last question ito. Pag sinabing berbo, ano ang kahulugan pag sinabing logos? Okay. Ano reference mo? According sa sa mga Greek grammar sa lexical definition, ang logos talaga na word na Greek ay ibig sabihin plano. Ngunit Kuya Rabinos, according ba sa Biblia, ginamit ba tong plano na ang logos na to as plano lang o tinawag itong Diyos? Sige, palitan natin ang verbo, palitan natin ang plano. Kung pasimula siya ang plano at ang plano ay sumasa Diyos at ang plano ay Diyos. Kung plano nga si Kristo, tinawag pa rin siyang Diyos. Ang plano ay Diyos. Okay na? Okay na? Ito. Sabi mo, ang I think your question mo yun, Kuya Rabinos. Ano? Nasa ako. Natapos na ata, Kuya Rabinos. Pwede po sige. ako naman po magtatanong. Sige, ikaw naman ulit magtanong. Opo. Balik po tayo sa Juan 1:3. Uno tres daw, Kuya Warrior. Tayo kumandar ka. Ulitin mo nga po. Okay lang po. Yan Uno natin. tres ka, uno tres. Refresh natin yung Bible. Opo. I-refresh ko lang po. Kasi naglalag eh. Ayaw magbukas. Yung dumodoble pala. Kaya pala. Pag nagdodoble kasi ayaw Juan 1:3. Dati sa walang issue kapag sabihin ko na ang lexical definition ng logos ay plano. Dahil kung palitan mo natin ng Juan 1:1 ang verbo doon, palitan natin ng plano. At si Kristo ay plano, tinawag pa rin siyang Diyos according to John 1:1. So, ito po yung tanong ko, Kuya Rabinos, no? Agree ka ba, Kuya Rabinos, na ang tinutukoy dito sa 1:3 according sa konteksto nito ay ang logos, Kuya Rabinos? Oo, kasi yung logos, ang ibig sabihin ng logos, sabi mo nga, plano. Ibig sabihin, yung plano may gumawa. May lumikha dun sa plano. Ngayon, kung tanggap mo si Kristo plano, lumilitaw, nilikha ng Diyos ko, yung Diyos mo. Okay. Sabi mo po, nilikha ang plano, Kuya Rabinos, di ba? Kuya Rabinos, tama ba? Alam nga naman yung plano nag-exist sa sarili niya. Natural. Okay. May gagawa ng plano. Ito second question ko sa iyo, Kuya Rabinos. Ang plano ba ng Diyos is eternal, Rabinos? May tanong ka, di ba, yung pangalawa? May tanong ka, di ba? Pangalawang Hindi ako tapos na sumagot sa pangalawa mong tanong eh. Hindi pa yun pangalawang tanong, clarificatory question lang po yun. Ito po yung pangalawang question tanong. pa rin yung kahit clarificatory. Kuya, clarification lang po yun. Kumbaga, pinaulit ko lang yung tanong, yung sagot mo, Kuya Sige na, pagbigyan na. Sige. Ayun. Pangalawang tanong. Inaamin mo po ba, Kuya Rabinos, na eternal ang plano ng Diyos? Ito sagot ko. Eternal ang plano ng Diyos in the sense na ang pinagmulan ng plano, eternal. Galing kasi sa Diyos yun.
Ang ibig sabihin ng plano, tanggap mo naman, di ba? Si Kristo'y plano. Thank you. Di ba? Kung si Kristo ang plano, sino gumawa ng plano? Sino lumikha sa planong si Sige, Kristo? kuya, sabi mo eternal, kuya Rabinos. Tanong, kapag ba eternal, nililikha o hindi nililikha? Ito sagot ko. Pagka sinabing eternal, Wait, salita ng kuya, Diyos. may categorical question po ako doon. Ito nga, Kapag di ba nga sinabing tapos eh. eternal, kuya, pakisagot lang po sa categorical question. Kapag ba sinabing eternal, nilikha o hindi nilikha? Ito, pareho yan. Magkaiba ng pagkakakapit yan. Ito, makinig ka muna. Pagka sinabi kasing eternal, walang hanggan. Lahat ng bagay, kahit nga universe, eternal yan eh. Ibig ba sabihin, walang lumikha sa universe? Ha? Ganun ka ba mag-isip? Ang universe, eternal. Ibig sabihin, walang gumawa sa universe? Sino gumawa? Sino gumawa ng universe? Yung utak ng Kawawa Diyos, ka yung utak po ng Diyos. Kawawa ka naman. Sa isip ng Diyos. Inaamin mo eternal ang universe? Ano ba universe? Hindi eternal. Define mo nga eternal, Kuya Rabinos. Baka hindi mo alam pinagsasabi mo at matiwalag ka. Bawal ang Adam, Philip. Lang Adam. Sinabihan na kita, Adi. Kung hindi mo Relax lang, Philip. Ang puso mo. Ang puso. Puso Kuya mo, Rabinos, ang eternal universe po, ang Ako na eternal universe, magtatanong. stand po yan ng mga atheists. Tandaan mo yan, Kuya Rabinos. Ako na Hindi magtatanong. naman kami ATC. Iglesia ni Cristo kami, Philip. Iglesia ni Cristo. Relax. Okay na, Kuya Rabinos. Okay na, Kuya. Magtanong ka na, Kuya Rabinos. Ano naman yung talas yun? Eto tanong ko sa'yo. Eto tanong ko sa'yo. Yung bang buhay na walang hanggan, eternal o hindi? Eternal po yun, Kuya Rabinos. Pero eto, ano bang ibig sabihin ng eternal? Excuse me, hindi ka po pwede magtanong. Nasa Hindi, karapatan ano mo po yun? sumagot. Hindi, Kuya Warrior, rhetorical question po yun. Wait lang. Hindi ka nga pwede mag-rhetorical sa kanya kasi tinatanong kanya kanina eh. Ako po sasagot sa tanong ko na yun, Kuya Muna lang Warrior. itanong yun mamaya. Pero sumagot ka, karapatan mo sumagot. Hindi ka pwede magtanong. Pambira ka naman. Ulit yung tanong, Kuya Rabenos. Ulit. Tanong ko, sabi mo, pagka eternal, walang lumikha. Inamin mo rin na yung buhay na walang hanggan ay eternal. Sa makatwid, tanggap mo na ang buhay na walang hanggan, walang lumikha. Tanggap mo hindi? Ang buhay na walang hanggan, wala po talagang lumikha yan. Bakit? Saan ba Kuya Rabinos, saan ba nang galing yan? Ang buhay na walang hanggan, nanggaling yan sa Diyos, Kuya Rabinos. By itself, eternal yan. Kuya Rabinos. Yun na ba sagot mo? Final? Yun na. Ito ang rhetorical question, no? Para ba sa atin, ano bang ibig sabihin ng pagdating, ng pagkuha natin sa eternal life? Kung yan, tayo mismo ang eternal life. Nagpapartik lang tayo sa eternal life ng Diyos. Ngayon, Kuya Rabenos, okay na ba yun? Klaro na ba daw sa yun? May paliwanag kasi. Pangilang tanong ko na ba yan? Pangalawa na po yan. Pangalawa na po. hindi po ako tapos magpaliwanag. Wait lang po. Ngayon, ano Sige, ang pagbigyan natin, implication sige. ng pinagsasabi ni Kuya Rabinos na eternal ang plano tapos si Kristo ay plano? Ano ibig sabihin nun? Sabi niya, si Kristo mismo ang plano ng Diyos. Ngayon, kung inamin niya kanina na eternal ang plano, therefore, eternal si Kristo. So next question po. Sabi mo, ang buhay na walang hanggan ay eternal. At walang gumawa o lumikha sa buhay na walang hanggan. Excuse me. Di ba? Ito ang tanong. Kung walang gumawa o lumikha ng buhay na walang hanggan, kanino nanggaling ang buhay na walang hanggan? Okay, ito sagot, Kuya Rabinos, galing sa Diyos. Ngunit, dahil by the virtue of absolute divine simplicity ng eternal life ay Diyos mismo yan. Siya mismo ang attribute niya na eternal life. Ibig sabihin, eternal po yan. Kuya Rabinos, kapag sinabing eternal, walang pasimula at walang ending. Start nor end. So kapag sinabi mong eternal, ibig sabihin wala po yung hanggan, Kuya Rabinos. Dahil ang Diyos
Ang Diyos kay Rabbit, eternal yan. Tandaan mo, by saying na ang ibig sabihin ng eternal ay meron pa rin pasimula. Parang sinabi mo na din na may pasimula ang eternal mong Diyos. So next question. Ay wait. Last question, final question na po. Ayan. Last question. Wait, tapos na ata. Yes, second pa lang yung kanina. Last question Okay. na po yan. Last question. Last question. Sabi mo, walang lumikha ng buhay na walang hanggan. Sabi mo yan, ha? Pakilagay nga yung gawa 3:15. Po, gawa 3:15. Wala raw lumikha ng buhay na walang hanggan, ha? Ayan po. Oh. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na magmuli sa mga patay. Mga saksi kami ang mga bagay na ito. O, tanong Philip, may lumikha ba sa buhay? Meron o wala? Yes, pero hindi po yan yung eternal life. Magkaiba ang life sa eternal life. Life po yan ng tao, Kuya Pakilagay nga sa English. Rabinos, iba. Sa English. Wait lang, I think tapos na tayo, Kuya Rabinos. And you killed the one who leads people King James. to life, King James. but God raised him from death. King James. All that I can tell you what is Okay has na, done. balik. Punta na King tayo James. sa ano. Kuya, Ako naman King magtatanong James, English na yan, pakilagay. Kuya. Kuya, ako naman magtatanong. Magkaiba ang... Sige, pakilagay mo sa King James. King James po. Teka lang, hindi po. Ikaw, nagka-clarify ka. Ika-clarify natin para sa nakikinig. And kill the Prince of Life, whom God had raised from the dead. Therefore, thereof we are witness. And Oh. Eh, yung sinabi na sa nung papatunayan mo dyan, the Prince of Life. May sinabi ba diyang Prince of Eternal Life? Paano pag may naipakita ko? Okay na, Kuya Rabinos. Ako naman magtatanong na. Hindi. Paano pag may naipakita ko? Hindi, ako naman magtatanong, Kuya. papalag ka ba ng showdown? O Philip, binigyan ka Kuya, namin ako naman po, pagkakataon. again, ako naman Tumanggi po o hindi? magtatanong, Kuya. Kuya, Ako naman Kuya Rabenos. Sige, sa mamaya yang kuya, mamaya. Mamaya. Sige, Sige, sige. Balik tayo magtatanong dun sa na. Tagalog na 3:15. Balik tayo dun sa Tagalog. 3:15. Ako muna, Kenshin. Wait lang. Wait lang. Sino pa ba? Sino pa ba? Ikaw pa rin ba? Showdown, Kuya. Hindi, wait lang. Ako muna. Kuya, ano yung showdown? Pag may napakita, willing ako mag-convert. Maging INC ako, pero pag wala, mag-convert si Rabinos. Hindi naman ganyan ang laban dito, Brad. Relax lang, relax. Ang puso mo, Philip. Ang puso mo, inaawat ka namin. Relax ka lang. Hindi Ate Cassie, no? Ay, hindi po ako na-high blood. Talagang kumpanya. Relax ka lang. Wala kaming ganyan. Kuya Rabinos, pag may napakita ka. Kuya Rabinos, Ano na? Sino na ba magtatanong? Kuya Rabinos, ako naman po magtatanong. Wait lang, Kenshin. Wait lang. After neto. Wait lang. Sino magtatanong? Sigaw lang, sigaw. Hindi ko mabasa yung pangalan eh. Ano pangalan mo, ano? Ano pangalan yan? Si Philip po, Ito po si Philip po, magtatanong. Sige, Philip, banat. Philip, Philip, ayos ha. Walang ad hoc para maayos. Shout out sa 86 viewers na. Marami pong nakikinig. Iwasan na natin yung ad hoc para maganda yung usapan. Go! First question. Punta ka po muna doon sa Tagalog na version na pinakita mo. Tagalog. Yan. Yun. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Mga saksi kami ng mga bagay na ito. Tanong Kuya Rabinos, sino ang pinatay dyan? Ito. Yung pinatay dyan, hindi yung Diyos. Hindi. Si Kristo. Sige. Si Kristo ang pinatay dyan. Kaya nga, hindi siya Diyos. Kasi, yung Diyos namin, hindi binubuhay. Hindi namamatay yung Diyos namin. Thank Di you. ba? Hindi nga Diyos si Kristo dyan kasi namatay. Kuya Rabinos, sir, dito, Question na, ang pinatay ang lumikha ng buhay. Philip, follow-up Wait question lang. ba yun o second question? Ano ba yan? Second question na po. Second question. Okay. Follow-up question po and second question na agad. Pero yung mga Second question daw yan. Second question, okay. Okay, sabi dito, at inyong pinatay ang lumikha ng buhay, Kuya Rabinos. Paano pa man ang pinatay dyan ay siyang lumikha ng buhay?
Ito. Payag ako kung ang katumbas ng lumikha ng buhay ay pinagkalooban ng karapatang magbigay ng buhay na walang hanggan. Anong talata? 1:17:2. Juan 17:2. 1:17:2. Ito po, sabi, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ayun. Ito yung sagot. Si Kristo pala, kaya siya source of life o nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Kasi ang sabi niya, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan or authority. Binigyan si Kristo ng authority, magbigay ng buhay na walang hanggan. Oh, ang Diyos mo ba binibigyan ng kapangyarihan? Binibigyan ba ang Diyos ng kapamahalaan? Hindi! Sa Kanya galing yun. Diba? Ayan. Huwag mo nang ipilit na si Kristo ay Diyos, Philip. Bila. Sige, Rabi na. Final question, Philip. Final question, go. Philip, final question. Iwanan ako po muna yung palakihan po. May papakita. Sige. Mga kaibigan, alam naman, hindi, ako lang po muna mag-isa po. Ay, baka ka lang. Ba't di ka malaki? Ay, ba't ayaw? Ay, wait lang po ya. Iba yung napakita kong ano, wait lang. Oh, sige na. Ano? Pangilang tanong na ba yan? Pangalawa? Pangatlo na po to. Pangatlo na po ito. Wait lang po. Last final question. Last shoutout po sa ating 84 viewers. Baka shoutout din kay Lumina. Baka nandiyan sa baba. Tinuturuan si Philip. Walang problema dyan. Turuan mo lang, Lumina. Okay lang yan. Wala namang problema dyan eh. Pwede ka rin umakyat. Hindi po ako tinuturuan ni Kuya Numina. Kahit mag-on cam pa po ako ngayon. Hindi, wala nang problema dyan. Sige. Go. Final question. Okay. Mga kaibigan, alam naman natin na mayroong pagdi-differ agad dating sa pagsasalin, no? Iba't ibang mga interpretation at na-apektuhan yan yung pagsasalin. Ano tanong mo? Tanong mo na. Tanong mo. So what if pumunta tayo sa pinaka main source? Kuya Rabinos, ito po premise question muna Kuya Rabinos, sa clarification lang. Ano po ang ibig sabihin ng author of life? Ito. Clarificatory question lang po, hindi po yan yung final question ko. Sige. Opo. Pagka sinabing author of life, katumbas din yan na binigyan siya ng kapamahalaan na magbigay ng buhay na walang hanggan. Binasa ko sa iyo kanina. Kaya nga kung Diyos mo talaga si Kristo, bakit pa siya bibigyan ng kapamahalaan? Sino nagbigay? Sige. Ito tanong ko. Payag ka ba na ang pinatay sa Beatrice 15 ay author of life? Yes or no? Ayan, payag ako sapagkat si Kristo Kuya, yes or no muna, Kuya Rabinos. binigyan ng... Ayan nga, sagot ko nga, payag Kuya, nga yes or ako. no nga muna, Kuya. Categorical question po kasi. Yes nga, payag nga ako eh. Yun, thank you. Ito, makinig ka sa paliwanag. Payag ako, bakit? Kasi si Kristo na author of life, kung yan ang gagamitin mong translation, lumikha ng buhay, kung yan ang gagamitin nating translation, yung katumbas lang niya, kaya siya tinawag na author or lumikha ng buhay, kasi binigyan siya ng kapamahalaang magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya yung Diyos mo na nagbibigay ng buhay na walang pinatay, tapos binuhay ng Diyos ko. Yung Diyos mo, binuhay lang ng Diyos ko eh. Okay. Tapos na, ako na magtatanong. Opo, ikaw naman po magtatanong. Tanong. Ang iisang tunay na Diyos ba ay binubuhay na maguli? Yes or no? Yes, Kuya Rabinos, in what sense? Binubuhay ang kanyang assumed flesh o ang katawang tao. Kuya Rabinos, binubuhay po talaga ang katawang tao. So next question, Kuya Rabinos. Yung katawang tao na yon, tunay na Diyos o hindi tunay na Diyos? Tunay na Diyos yun, Kuya Rabinos. United po yun in the divine person.
United po yun. Christ has two natures, no? And they are united in one divine persona. So next question, Kuya Rabinos. Next question. Kung yung katawang tao na yon ay tunay na Diyos, sa makatwid ang tunay na Diyos pala namamatay. Yes or no? Yes, but in what sense? Hindi namamatay na na-eradicate, but nase-separate yung soul and flesh once na magkatawang tao. Pero kapag sinabi nating namamatay o nawawala o nagsicease to exist, hindi po yan mangyayari kailanman. Ano po bang ibig sabihin ng namatay ang Diyos sa doktrina ng Katoliko? Ang ibig po sabihin lang talaga nun, nahiwalay ang katawan at hindi po namatay na nag-cease to exist. Kuya Rabinos. Last Ako question. naman po Pakilagay. Unang Timoteo 1:17. Alam, Kuya Rabinos, I think tapos na, Kuya Rabinos. Ako naman po Last magkakaroon. question po, may kailan pa po. Last question. Alam, wala kang sinabing clarificatory question, Kuya Rabinos. Ilan ba yung tanong ko? Dalawa pa lang. Dalawa pa lang yan, Kuya Philip. Tatlo Dalawa na. pa lang po, dalawa pa lang. Tatlo na po. Unang Timoteo 1:17. Oh. Unang Timoteo. Unang Timoteo 1:17. Oh, ito po, babasahin natin ha. Ayun. Ayun. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos, ay ang kapurihan at kalwalatian magpakailanman. Siya nawa. Final question. Sabi mo, ang tunay na Diyos mo ay namamatay. Sa Biblia, ang tunay na Diyos ba may kamatayan o walang kamatayan? Sinasabi po dyan sa unang Timoteo Categorical. 7, May categorical po, Kuya Philip. Mamimili. hindi po namamatay, Kuya Rabinos. Ulitin ko muna yung tanong. Ulit ang tanong po, may pagpipilian para malaman natin. Ulit, Kuya Revan. Ulit po. Ito yung tanong. Sabi mo kanina, ang Diyos mo ay namamatay. Sa Biblia ba? Ang tunay na Diyos ba sa Biblia may kamatayan o walang kamatayan? Wala pong kamatayan dyan according sa ganyong talata, Kuya Rabinos. But, wait lang. Sige po. Pero sige sa po, Biblia nga maliwanag. ba, hindi nga ba namamatay ang Diyos kung nag-assume ng flesh? Kung babasahin natin ang buo ang Biblia, meron eh. Hindi lang naman ang Biblia, hindi lang naman umiikot sa unang Timoteo 1:17. Kung titignan natin, sinabi doon sa 1:1, ang salita ay Diyos. Tapos pag 1:14, ang salita ay nagkatawang tao. Pagdating ang salitang nagkatawang tao, which is Jesus Christ, namatay. Kuya Rabinos, pero hindi ibig sabihin nag-cease to exist. Kuya Warrior, pwede mo bang iusog yan sa konteksto, Kuya Warrior? Anong talata? Diyan, doon pa rin, Kuya. Yan, tapos, yan, si Ocho. Hindi, punta ka sa 16. Ayan po, Tingnan niyo ayan. natin yung konteksto. Yan, gayon may dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na Pangulong makasalanan ay maipahayag ni Kristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisimpalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ngayon, according ba sa konteksto, nagsasabi ba to about na hindi mamamatay kapag nag-assume ng flesh? Hindi. This is just speaking plainly na hindi namamatay. It can be in any sense, Kuya Rabinos. Ibig sabihin, hindi po yan nagsispecific sa iisang sense na, for example, pag sinabing hindi namamatay, ibig sabihin hindi namamatay kahit mag-assume pa ng flesh. Walang ganon. It is in general form, Kuya Rabinos. Pero, punta nga tayo dito sa... Saan ba? Wait lang ha. Sa unang Pedro... Nagano ka na eh. Teka muna, hindi ka na sumasagot. Nagpapaliwanag ka na. Sumasagot po ako, Kuya ano. Ang haba na ng sabi ko, pinagbigyan ka na sa talata. Mas meron pa sa talata. Sige, pagbigyan ka namin. Pero tatanungin ka dyan. Tatanungin ka, pagbibigyan kita. Tatanungin ka. Maglalatag na daw siya. Kuya Rabinos nga, puro ang daming talata binibigay. Wala naman akong reklamo. Pero tatanungin ka, sasabihin mo lang kung pwede o hindi. Tatanungin ka hindi. Tanong after neto, sumasagot ako eh. Kanina ang daming talata ni Kuya Rabinos, di na wala namang issue sa akin. Kaya nga, pwede ka bang tanungin dyan sa bibigay mo talata? Pwede o hindi? Naglalatag na kasi. Pero after ko magtanong, Kuya. Sige. Pero tatanungin ka. Papayagan ka namin. After 3 questions, magtatanong naman si Kuya Rabinos.
Sige, anong tanong mo? Sige, unang tanong mo. Sige, ikaw na. Wala po akong tanong. Wala pa. Mag-ano pa ako, mag-explain pa ako. Hindi pa ako tapos sa sagot ko. Hindi pa raw tapos yung palusot. Kasi nagbigay ka ng isang talata, pinagbigyan ka namin, tapos hindi pa tapos. Yeah, Meron grabe pa naman pa si isang Kuya talata. Rabinos. Ang daming palata binibigay. Wala naman kayong issue ah. Ay, pagbigyan mo na, nagpapalusot pa eh. Sige na, sige, tuloy mo. Sige. Punta ka po sa unang Pedro 3:18 hanggang 19. Unang Pedro, First Peter 3:18 hanggang 19. Ako na magbabasa para mabilis. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid. Upang tayo madala niya sa Diyos, siya'y pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. O 19, na iyan din ang kanyang inihaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Sige, Balik ka doon sa 18, kuya. Balik ka doon sa 18. Sabi dyan, no? Madala niya sa Diyos siyang pinatay sa laman. Ngunit binuhay sa Espiritu. So tanong, Kuya Rabinos, buhay ba sa Espiritu si Kristo, Kuya Rabinos? O hindi ka na ba magpapaliwanag o magtatanong Yan ka? po Ano yung ba? first, Kuya, ito na po first question ko. Okay. Dako na ulit. Dako tayo sa tanungan. Go ahead, Philip. Magtatanong ka ng 3 batay sa talatang binigay mo. Sige, tanong mo na. Kuya Rabinos, ito po. Sabi dyan, pinatay sa laman, Kuya Rabinos, ngunit binuhay sa Espiritu. Payag ka ba na buhay sa Espiritu si Kristo, Kuya Rabinos? Yes or no? Buhay na buhay ang Kristo namin. Binuhay siya ng Diyos namin. Kuya, ang Yung Diyos tanong mo ko, kasi- buhay sa Espiritu ba, Kuya Rabinos? Hindi ko tinanong kung binuhay. Hindi nakikinig. Sabi ko, oo. Buhay na buhay yung Diyos yung Diyos namin na bumuhay kay Kristo. Hindi ko Ibig tinatanong sabihin, kung buhay ang Diyos nyo. Tinatanong ko kung buhay ba si Kristo sa Espiritu. Napakalayo. buhay nga. Ang kulit naman ito. Ulitin mo yung tanong. Sige, clarify natin. Pakiulit ng tanong at pakinggan mo yung sagot. Okay, ulit yung tanong. Ang tanong ko po, buhay po ba si Kristo sa Espiritu? Buhay nga ni. Okay na? Okay na. O, Ngayon, second tanong ko po question. Kuya Rabinos. Ang Diyos ba ito, Espiritu, Kuya Rabinos? Ito nga paliwanag. Teka muna, may paliwanag pa. 1 minute, go ahead, kuya. Kuya Rabinos. Ulitin ko yung sagot ko ha. Buhay nga ni. Bakit nabuhay si Kristo? Kasi binuhay siya ng Diyos namin. Tama. Yung Diyos kasi namin ang bumuhay sa Diyos nyo. Napakahin ng Diyos nyo, binuhay ng Diyos namin. At mali ka ng unawa sa talata. Balik mo yung unang Pedro 3:18. Mali ka dyan ang unawa mo. Ang sabi dyan, siyang pinatay sa laman. Ngunit binuhay sa. Pansinin niyo yung termino ha. Binuhay sa Espiritu. Hindi naman na nakasulat. Binuhay na Espiritu. Hindi binuhay na Espiritu, kundi binuhay sa Espiritu. Tayo man, sa araw ng paghukom, bubuhayin din tayo sa Espiritu. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Okay, Kuya. Nakita mo? Okay. Sabi mo, Kuya, kanina. Ito ko na, De Thomas. Second question, Philip. Sige, Okay, go friend. ahead. De Thomas. Sabi kanina ni Kuya Rabinos, binuhay daw ng Diyos niya ang Diyos ko. And according naman, no, binuhay sa laman ulit si Kristo nung nag-resurrect siya. Bakit? Nahawakan niya siya eh. Doon nga bakit sinabi ni Tomas doon na Diyos ko, Panginoon ko at Diyos ko kasi nahawakan niya si Kristo. So pwede ka mo bang pumunta sa sa Juan 2:19? Ano yung tanong mo? Wait lang, Kuya Rabinos, premise pa nga to eh. Punta ka. 1, 2, 19. Sige na, pagbigyan na natin. Medyo kinaklarify daw niya. Papunta tayo sa ibang talata. Sagot. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Ayan, kuya. Yun, next na talata pa po. Isa pa pong talata. Sabi dito, si Kristo daw ang magtatayo sa templo, ha, Kuya Rabinos? Siya ang magtatayo sa templo. Next na talata, sa 20, Kuya. 20 Ano po. ba Sige. tanong mo? Hindi pa tapos, siya Kuya para maklaro daw po eh. O, tanong pa. Ito pa. Sinabi nga ng mga Hudyo,
46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Ayan na. Next pa na talata, kuya. Isa pang talata. Ano Saka ba? daw, sige. Sa 21, kuya. No. Datapwat Tatapat ang sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Katawan niya pala ang tinutukoy niya. Anong sabi ni Kristo? Siya daw ang bubuhay sa kanyang templo o sa katawan niya. Ano, Kuya Rabinos? Payag ka ba na Diyos ang bumuhay sa katawan ni Kristo? Ito, mali yung sinabi mo na binuhay ni Kristo ang katawan niya. Ang sinabi ni Kristo, itatayo ko ang aking katawan o yung templo. Oh. Kaya nga,